Natin today ay tatawagin nating Mata-trigger ka kaya? With Vince Maristella? Pwede. So, ang mangyayari dito, guys, may babasahin tayong Reddit story na nakaka-trigger. At itatry nating tulungan ang Reddit sender na yon, okay? So, parang, Dear Vince. Wow! Talaga naman. Mati. Okay, ito na, pinrint natin ang ating mga questions. Diba? Sobrang official. Talagang Oo, guys, nakaprint. May letter talaga dito. Printed yan. Background music Ayan. play. Dear Vince. Pre, Mike. Mag-mic ka siguro, no? Podcast to, pre. Sorry. Declaim ka. Sabay. Take two. Dear Vince, pareho kaming 21 years old ng girlfriend ko. Mag 1 year and 3 months na kami. Noong una, okay yung lahat. May sarili kaming friends, hobbies, at buhay. Pero pagdating ng 4th month, nagselo siya sa 2 babae kong groupmates. Dahil araw-araw niya itong iniiyakan at binabalikan, napilitan akong putulin ang connection ko sa kanila. Unti-unti, nawala na rin lahat ng kaibigan ko. Gusto niya lagi kaming magkasama. Halos araw-araw nasa bahay namin siya. Kapag lumayo lang ako o may nakausap para sa school, hahanapin niya ako sa buong building. Hawak din niya lahat ng accounts ko sa social media at browsing history. Paulit-ulit kong sinubukang makipag-iwalay, pero sa tuwing gagawin ko, magbabanta siyang magsi-self-harm. Minsan, nasasaktan pa ako habang pinipigilan siya sa harap ng ibang tao. Kapag sinabi ko... Nakatulog yung host. Takalog yun. Kasi diba pag MMK, diba? Oo, may Alam mo, dapat may reenactment. Kasi MMK eh. Oo, dapat yung reenactment pala tayo dito, no? Oo, kayo muna kasi Diba? may magkatabi. Okay, go. Kapag... Ako yung friend na Ayan, nakawala sa picture. ay, ito reenact niya to. Kapag sinabi ko, wag na siyang pumunta sa bahay namin, pupunta pa rin siya kahit alas 3 ng madaling araw para lang makipagbati. Paramdam ko wala akong boundaries. Walang boundaries. Agay. Agay. Dahil sa relasyon... Oo, lumabas yung pag-abisaya ko dun. Dahil sa relasyon namin, wala na akong kaibigan, wala na akong personal life, nawala na ako ng freelance clients. Hindi na ako makasal sa school competitions at hirap na akong mag-focus sa pag-aaral. Ang cycle namin ay laging away, pagbabanta ng self-harm, mapipilitan ako makipagbati, tapos ulit-ulit. Natatakot ako magsabi sa parents namin dahil baka lalo siyang mag-self-harm. Pero alam kong hindi na ito healthy. May mabuti naman siyang side, maalaga siya at tinutulungan niya ako para sa school. Pero pakiramdam ko, nakukulong ako sa relasyon. Nagmamahal, ex. Bro, hirap dun ah. Pero alam mo, may na-experience akong ganyang klaseng relationship na merong pagbabanta. Oh? Sobrang hindi okay. Nakakabaliw siya, men. Kasi, alam mo yung parang ayaw mo na, pero mapipilitan kang, Kasi natatakot ka sa gagawin. oo, kasi natatakot ka na kapag may ginawa siyang mali sa sarili niya, ikaw yung sisisihin niya. At hindi lang siya yung sisisi sa'yo, pati din yung mga taong, kunwari, parents niya, ganun. Sobrang hirap lang ng ganung situation and feeling ko, take your time lang, bro. Kaya mo yan. Ako hindi. Nakalagay dyan, di ba, ang sinabi niya, natatakot siyang sabihin sa parents. But I feel like this type of situation, especially they're young, di ba, 21, and there's already So a young. sign of self-harm. So it means na hindi lang to yung typical break up ng mga bagets. Kasi if yun na yung sinasabi nung girl, she may or may not do it. But worst comes to worst, pwede niya talagang gawin, di ba? Oo. So kung pinagbabantaan ka niya na rin ng ganito, hindi na rin naman okay yun for your part. You really have to inform her parents na ito na po yung mga sinasabi ng anak niyo sa akin. Kaya po, medyo gusto ko na rin po talagang tigilan to dahil ayoko pong
umabot pa sa ganun yung sitwasyon. And sinasabi ko po to sa inyo para ma-inform po kayo na may mga ganito na po siyang iniisip na gawin. So at least kahit papano, hindi lang din, if ever, pangit man pakinggan, pero gawin niya talaga yon, wala na sa'yo yung sisi nun. Because, una, the relationship is already very toxic. Hindi mo lang siya dapat kaawaan. Kailangan, kaawaan mo rin yung sarili mo na nag-i-stay ka na lang sa isang relasyon dahil, kumbaga parang nangyari dito, kinukulong ka na lang niya. Kagaya nga ng sabi niya, di ba? Kinukulong na niya. Nawawalan ka na rin ng mga taong importante sa'yo. Again, in a relationship, sa buhay mo, it shouldn't be just you and your partner. Kailangan may buhay ka pa outside of the Totoo. relationship. 'Di ba? So, ang mangyayari niyan, yes, hindi mo man sinasaktan yung sarili mo, pero sa proseso, nasasaktan na yung sarili mo. Ganun yung nangyayari. So, for me, I feel like, eto na talaga yung mga best time for you to step up and ask, help from people like parents, yung guidance ba. Kasi they're so young, pwede talagang may mangyaring ganun. And ayaw naman nating umabot, sa part na saktan niya na talaga yung sarili niya. But I feel like with this letter, kasi ang sinasabi niya na ayaw niya na talaga eh. 'Di ba? And nag-i-stay na lang siya dahil nananakot na nga yung girl. Doom scrolling much? Dito ka na mag-subscribe sa ATM. Dahil kantahan, sayawan, kainan, at nakaka-relate na tsikahan, sagot namin yan. Click the subscribe button below and hit the bell para lagi kang updated sa latest ganaps. Go na!